Nahatak na Fortuner, blessing in disguise. How? Ang Fortuner na ito ay naging blessing sa channel mo to sapagkat nung naipost natin ito ay marami ang nag-comment. May nakakasar, may pang-inganyo, at lahat yan ay naging inspirasyon ko upang lalo ka pang pagbutihin ang aking buhay. Lalo akong humanap ng mga inspirasyon na magpapasaya sa akin sa kagustuhan nating mag-inspire ng mas marami pang mga tao. Nagbasa po tayo ng mga aklat katulad ng Think and Grow Rich. Ang ilan sa mga mensahe nito ay aking isi-share sa iyo. Achievement and all earned riches have their beginning in an idea. If you are ready for the secret, you already possess one half of it. Therefore, you will recognize the other half the moment it reaches your mind. Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. There are no limitations to the mind except those we acknowledge. Nature wraps up in the impulse of a strong desire that something which recognizes no such words as impossible and accepts no such reality as failure. A quitter never wins, and a winner never quits. Every adversity, every failure, and every heartache carries with it the seed of an equivalent or a greater benefit. The starting point of all achievement is desire. Keep this constant in mind. Weak desires bring weak results. Just as a small amount of fire makes a small amount of heat, if you are lacking in persistence, this weakness may be remedied by building a stronger fire under your desire. Just as money is attracted to those who have deliberately set their mind on it, poverty is attracted to those whose mind is open to it. The man who actually knows just what he wants in life has already gone a long way toward attaining it. Sa lahat ng mga nabasa kong iyon, iilan lamang yon sa mga lalong nag-inspire sa akin. At ako'y naniwala na blessed ako dahil yung pagkahatak ng Fortuner ko ay naging paraan upang basahin ko ng maigi ang Think and Grow Rich, at ito ay nagpaalala sa akin na yung aking kaisipan ay napakahalagang asset ko sapagkat sinasabi sa bandang dulo ng aklat, remember that your wealth can be measured not by what you have but by what you are. Kaya nga po, nung nabasa ko ang aklat na ito ng ilang ulit, naniwala ako na ako ngayon ay blessed. Ako ngayon ay pinagpala hindi lamang sa pera, sapagkat yung pera na dapat mayroon ako ay sapat sa akin. Lahat ng pangangailangan ng aming pamilya ay natutugunan ko. Kaya nga po gusto kong i-inspire ang mga taong makakapanood nito. Pwede niyong balikan ang aking mga video mula simula sapagkat mayroon na po tayong higit 160s na video. At lahat ng iyon ay puro inspirational sapagkat ako'y naniniwala na anuman ang mayroon tayo ngayon, maliit man ang halaga na mayroon tayo, pwede tayong maging mayaman sapagkat ang kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa salapi, bagkus kung ano ang nasa isip mo. At ang kayamanan din ay pwedeng basihan yung iyong kalusugan, ang iyong mga anak, ang relasyon mo sa iyong kapwa, ang relasyon mo sa komunidad. Kapag mayaman ka sa mga kaibigan at kamag-anak na talagang nagmamahal sa iyo, daig mo pa ang mayamang sakitin, mayamang maraming problema sapagkat hindi sila marunong makipagkapwa-tao. Kaya ngayon, ako'y naniniwala na hatak man ang Fortuner ko, lahat yon ay naging blessing in disguise sapagkat ngayon, ang garden at manukan ng aming tahanan ay lalong nagiging maganda at nagiging maayos. Ang takbo ng buhay ko, mas masaya, mas kaigay-gaya at mas naging produktibo. Mayaman ako, hindi sa pera, kundi mayaman ako sa pakikipagkapwa-tao, mayaman ako sa experience, at mayaman ako dahil pinapanood mo ang video ito.